toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Mga mabisa at natural na gamot sa ubo, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bukod sa mga gamot na mabibili sa butika para maibsan ang ubo, marami ring natural home remedies na pwede mong subukan. Ayon sa Healthline, mabisa ang pag-inom ng honey. Maglagay lamang ng 2 kutsyarang honey sa isang baso ng herbal tea o maligamgam na tubig na may lemon. Maliban pa rito, makatutulong din ang peppermint leaves. Ang mental properties nito ay may kayahang maibsan ang sakit ng lalamunan. Pangatlo, mabisa rin ang pagmumumog o gargle ng tubig na may asin. Pang-apat, nariyan din syempre ang traditional cough remedy na luya o ginger. At syempre, huwag kalimutang uminom ng maraming tubig upang maibsan ang dryness o pagkatuyo ng inyong lalamunan na siyang karaniwang dahilan ng pag-ubo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya.
kutis sulit ang glow up. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng estatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8 hanggang 10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang orihinal, ang natural na MX3 500mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang umaga sa ating mga listeners at viewers. Ang oras natin ngayon ay ganap ng alas 11:11. Iba na talaga ang panahon ngayon. Lalo na kapag kalusugan ang pinag-uusapan. Dapat talaga galing sa totoong eksperto. In short, totoong doktor. Makinig, manood at i-follow na ang DZRH, ang galing mo Dok, kasama si Dr. Ruby Roses. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Totoo namang maraming namamatay sa maling akala, kaya dapat sure ka sa alam mo sa DZRH, ang galing mo Dok. Magandang umaga sa ating mga viewers at listeners. Kasama niyo pa rin po ulit ako para sa isang oras na talakayan tungkol sa usapin at programang pangkalusugan. Atin pong pag-uusapan ngayon dito sa Ang Galing Mo Doc, ang topic na super flu, kasi medyo dumarami naman ho talaga ngayon itong kaso ng super flu. Makakasama ho natin si Dr. Arthur Desi Roman para pag-usapan po kung ano ba itong super flu na nagtumataas ang kaso ngayon. Isa ho siyang internist, infectious disease specialist, galing ho sa UPPGH at RITM. Good morning, Doc. Okay, Doc, nakamute daw po kayo. Okay, habang hindi pa po naaayos itong, of course, itong linya ni Dr. Arthur Desi Roman, again nga po, no, itong super flu ngayon medyo tumataas talaga ang kaso. Well, Dr. Okay, sorry. May change ho muna tayo at pag-uusapan ho muna natin bago po kay Dr. Arthur is pag-uusapan muna natin itong super flu with super food na lang. Okay, kasi mas nauna ho natin nga makakapanay mo si Miss Macy naman. Okay, Ma'am Macy. Hello po, Ayan, magandang umaga po, Doc. Okay, so nauna ka naman palang pumasok at kaya tama lang na pag-usapan muna natin siguro total prevention naman itong nutrition, no? Kung i-increase natin ang nutrition or mag-nutrition build-up tayo para panglaban dito sa lumalaganap o dumataas na kaso ng super flu. Okay, Ma'am Miss, ano ho ba ang mga tips ninyo tungkol dito sa mga pagkaing makakagana or rather makaka-increase ng ating resistensya para dito sa super flu? So para po mas malakas yung ating immunity or yung ating resistensya, kailangan natin ng mga vitamins and minerals na makakatulong po para mas tumibay yung ating immune system. So napakarami pong available na mga vitamins and minerals po. Pero ang pinaka-importante po natin, of course, is yung mga immune boosting po natin like vitamin C para po panlaban sa infection. So ang vitamin C makukuha po sa mga citrus fruits, pwede po sa mga kalamansi, bayabas, papaya, no, mga oranges or dalandan. And then nakakatulong din po na mapalakas yung immunity natin sa mga pagkain pong merong zinc naman po. So isa siyang uri ng mineral naman. Ito po yung nakakatulong para mas mapabilis yung pag-heal or yung paggaling at paglaban po sa virus. Common naman po ang mga pagkain may zinc sa
seafood, sa buto ng kalabasa, no, makukuha po ito, at sa karne. So pwede po sa mga protein sources din po siya. And then another nutrient po na importante is of course yung ating proteins na nagbubuo po ng mga antibodies sa katawan natin. So makukuha po sa isda, karne, manok, itlog. And also po, wag natin kakalimutan yung mga fiber galing po sa vegetables po natin and other types of fruits. Okay, so vitamin A, included din ho ba? Vitamin C, of course, kasali zinc, protein, and fiber. Sa vitamin A, kasi di ba, syempre, nababasa, of course, ng mga nakikinig at mga manonood natin na di ba parang isa sa antioxidant na parang kino-consider na antioxidant at pinopromote during COVID time is yung vitamin A, C, E, and zinc. So for vitamin A, nire-recommenda nyo rin po ba to for super flu? Yes, Doc Rubino, maganda po na may equal source din po tayo ng vitamin A. No, tama po, ang vitamin A ay nakukonsider po na antioxidant. Kumbaga, nakakatulong din po siya to boost the immune system. And hindi lang siya basta antioxidant or vitamin, makakatulong din po siya for healthier eyes din po natin because of the beta-carotene din po. Ayun. So, anong mga pagkain kaya ang medyo mataas sa vitamin A na marirekomenda natin? Opo. So, very simple at madaling hanapin yung mga pagkain po na kulay orange or madidilaw, no? Yung mga kalabasa, carrots, no? Ito po yung mga pagkain mataas sa sources ng vitamin A. And also po, meron din po siya sa mga mapupula, yung mga tomatoes, no? Yung mga other types of vegetables natin. So, madidilaw at mapupulang pagkain, sila po yung high sources for vitamin A po. Okay. Meron ho bang recommended na dietary allowance para dito sa mga minerals or vitamins na to? Of course, meron po, pero kung sa pagkain po natin kunin, no, yung sources po natin is natural, hindi po ibig sabihin, hindi siya galing supplements, wala naman po tayong kailangan na i-limit. So, ang mga vitamins naman po, kapag galing sa food sources, hindi po siya aabot to the extent na toxicity levels. So, katulad po ng vitamin C, pwede lang po, kapag sobra po ang intake natin, pwede po natin siyang ilabas through our urine, no, sa ihi po natin. Pero kung ang mga vitamins naman po na ito ay kukunin natin sa supplements, meron po tayong limitation or parang dietary intake po na standard per age group naman po. So, depende pa rin po siya sa ating age category. Ayun. Kasi in excess, pag supplements, medyo masama ho ba sa katawan? Yes, tama po. So, hindi po maganda na sobra-sobra din yung intake natin ng supplements, no? Although it helps na ma-boost or mapalakas yung immunity natin, mas maging healthy tayo, kapag sobra-sobra po, hindi rin siya maganda sa katawan. So, as a nutritionist po, I really recommend na we get our nutrients primarily pa rin po sa mga pagkain or sa natural sources para at least hindi po tayo mag-worry na gaano po ba karami ng vitamins yung kailangan kong inumin in a day, in a week, no? So, mas okay pa rin na galing siya sa natural or food sources po. Ayan. So, pag natural naman pala, walang limit. Pero meron din mang kakulangan. Yes, halimbawa, kulang ka sa ganito. Wala naman. Sometimes nagkakaroon po tayo ng deficiency, especially po kapag halimbawa po, no, very picky tayo sa pagkain. Very common po ito sa mga bata na may mga limitadong food intake lang or may mga limit po sila dahil hindi nila preferred yung lasa, yung texture or yung kulay. So dun po tayo nagkakaroon ng deficiency. Pero most cases naman po sa adult, since we have a variety of food sources na options, no, mas madalas na hindi tayo pihikan sa pagkain, very bihira yung pagkakaroon ng deficiency unless po talagang limitado yung ating sources. So ibig sabihin yung mga iba pong busy sa work na hindi nakakapagluto, very few lang yung options. So doon lang po tayo nagkakaroon ng kakulangan sa sustansya or nutrients. So talagang itong nutrition, para sa inyo, of course, since you're eksperto ho kayo nutritionist, kailangan talaga to para mas gumanda ang resistensya, mapalakas ang pangangatawan natin, lalo ngayong mga panahon na medyo lumalaganap at dumarami ho itong mga viruses na nakakakos ng sakit sa atin? Tama, Doc Ruby po, no? So, very important siya. So, of course, ang vaccine or bakuna,
very important ito as protection. Pero pag sa pagkain po, ito po yung nagsisilbi nating pundasyon para sa immune system natin. So hindi po natin aantayin na magkasakit tayo bago tayo kumain ng tama or kumain ng masustansya. So iisipin po natin na parang pinapalakas po natin yung defense system or yung mga sundalo sa katawan natin, like our immune cells, through eating good food po or yung mga healthy foods. Para in the time na hindi man natin gusto pero nagkasakit tayo, nahawaan tayo ng super flu or iba't ibang sakit o busipono, at least yung katawan po natin prepared siya, may panlaban po siya. Ayan, okay. So, tama ang sinabi ni, talagang kailangan natin ng pundasyon para panlaban sa sakit. At makukuha natin ito, of course, kasali dito sa masustansyang pagkain. Magbabalik ho ulit tayo pagkaraan lang maiksing paalala. Number 1. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Online, ang galing mo, Dok! At nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Galing Mo, Dok. Kasama niyo pa rin po ako, Dr. Ruby Roses. At may mga pagbati, nagpapabati. Bati, tama ba? Okay, binabati ho natin sa Eduardo Umali, Celestine Canton, Dayan Fajardo, Sylvia Louis Fernandez, James Ryan Paloma, Jason Abulencia, Jobert Abor, Ramel Kayab, Luisa May Vesperas, Gina Angustia, Ronald Tumbaga, Myra Carbonell, and Jared Nicolas, Sina Crespehi, Christian Ayam, and Christopher Ayam Kalimlim, and Ramel Kayab. Andrea Ardres also. Okay, thank you for always watching and of course listening to our show. At for the question of the day, bago po natin makalimutan, ang katanungan po para sa araw na ngayon is maaring makuha ang mga vitamins and minerals sa panlaban sa super flu sa ating pagkain. Tama o mali? Sagutin lamang sa ating comment section sa FB, live streaming, i-like at i-share ang ating Facebook Live para magkaroon ng chance na manalo ng 500 pesos in GCash.
Again, for the question of the day, maaring makuha ang mga vitamins and minerals na panlaban sa superflu sa ating pagkain, tama o mali? Sagutin sa ating comment section sa FB live streaming, i-like at i-share ang ating Facebook live page para magkaroon ng chance na manalo ng 500 in GCash. Okay, pag-usapan pa rin po natin tungkol sa nutrisyon para panlaban ho dito sa superflu. Kanina ho sinabi ni Miss Macy ang mga, of course, mga vitamins and minerals na kakailanganin natin para malakasin ang ating resistensya para hindi tayo o meron tayong pundasyon o panlaban dito sa superflu. Paano naman ngayon kung nagkaroon na tayo or meron tayo ng superflu or meron na tayong flu? Miss Macy, ano kayang diet ang maganda para sa ganito kung sakaling meron na ho silang trangkaso? So kung in case po no na nadapuan na po tayo ng trangkaso or nagkasakit na po tayo, okay pa rin naman po to eat regular meals po no. Lagi po natin sinasabi na balanced diet na complete ng GO, GROW at GLOW nutrients. Pero of course, merong mga restrictions. For example po, masakit ang lalamunan or nahihirapan pong lumunok. Mas maganda po yung mga madaling tunawin at yung mga may init po na example po, lugaw po na merong protina. Of course, may manok at meron pa rin po tayong luya no, para sa antioxidant din. Magaganda din po na ang pagkain ay yung mga may init na sabaw for proper hydration and para po mag-provide din ng ginhawa sa lalamunan, especially yung mga may sore throat, no, may ubo or sipon. Makakatulong po ito para mas madali po nilang malunok yung pagkain and at the same time nakakaginhawa po sa kanilang lalamunan at paghinga. Huwag po natin kakalimutan na mag-add pa rin po ng mga prutas na may vitamin C. Again, yung mga citrus fruits po natin, dalandan, oranges, or calamansi para po makatulong din po sa pagpapalakas ng resistensya. And maraming tubig po para maiwasan po yung dehydration. No? For proper hydration, at least 8 to 10 glasses pa rin po ng water. Ayan. How about vitamin D, Miss Macy? Kung kaya po natin no na magpa-araw, at least no mga ilang minuto po no, ang pagpapa-araw po hindi po sa katanghalian no, yung umagang-umaga po, yung maaga pa, mga 7 AM kung may or 6 AM kung sumikat na yung araw, mas maigi no na ma-expose tayo kahit papano sa araw. Pero kung sa pagkain naman po, ang vitamin D po pwede rin natin siya makuha sa itlog at sa mga isda po or mga seafood din. Okay. Now, Miss Macy, may katanungan lang dito si Antonio Carrasco. Itong, Doc, yung kalamunggay, ano bang vitamins makukuha natin dyan? So, ang kalamunggay or malunggay po, no? Nakalagay kalamunggay. Mataas po siya sa yes, Doc. So, mataas po siya sa dietary fiber. And kung ang ating mga green leafy vegetables po, very known po sila to have natural antioxidants and at the same time po, mga vitamin B complexes po natin na vitamins. They also help hand in hand sa other vitamins and minerals para mas ma-boost pa po yung ating resistensya. Ayan. Now, speaking of course, since nasa diet tayo, nagkakaroon tayo ng mga emerging trends or changes ngayon sa diet or nutrition na may naririnig tayong smart eating, like using AI, smart nutrition rather. Tapos mayroong mga plant-based diet, meron pa yung mga back to barn. So, sa tingin ninyo, with the Philippine setting rather, anong mga possible na mga emerging trends na angkop para sa Pilipino? Yes po. So, napakaraming emerging nutrition trends po no from the previous years and now 2026. Yung nakikita po nating trend is mas marami po yung mga nagugustuhan ang personalized nutrition po na pagkain based po sa kanilang edad, sa lifestyle at condition. So lately po no marami na pong mga clinics and mga facilities na nag-o-offer ng mga personalized nutrition. So mas maigi po na ganito para nakafocus po sa ating current na edad and lifestyle po. And mas highly po siya no individualized. So ang diet naman po we have general recommendation, but of course as we age, meron po tayong iba't ibang pangangailangan. So mas maganda pa rin po no na katulad nito, isa sa mga magagandang trends po is yung having personalized nutrition and also
nauuso na rin, Doc Ruby, yung mga tinatawag nating preventive nutrition, no, or yung mga holistic nutrition na approach. Ibig sabihin, ina-address na po natin yung mga root causes bago pa po tayo makakuha ng sakit, which is a very nice trend din po kasi again, preventive siya na action. So talagang pinagtutuunan na natin this coming years po, no, yung ating overall health, no. So hindi lang sa mga physical activity but also sa proper management ng pagkain natin. Meron din po tayong recent trends and marami po siyang studies lately, yung mga gut health awareness. So tinututukan po natin yung importansya and yung connection ng gut microbiota or yung health po ng ating stomach para makatulong sa pag-boost ng immunity or ng immune system po natin. Kaya medyo dumarami itong mga pre- and probiotics available ngayon. Yes. Okay. So, tama po. Medyo wala na ulit tayong oras, no? Miss Macy, meron ho ba kayong last na advice sa mga gustong maging malusog ngayong 2026? Nutrition-wise, of course. Yes po. So for everyone po, no, bata man, matanda, or may mga comorbidities, ang ati po nating laging advice po, no, i-follow po natin yung proper nutrition. Lagi po nating paalala, very simple, nagre-remind po tayo na sundin ang pinggang Pinoy, kung saan nandito po lahat ng instructions natin like getting Go Foods, Grow Foods, and Glow Foods para complete po yung balance ng ating kinakain. So hindi po natin kailangan na i-restrict yung ating sarili para maging healthy, no? So kailangan po natin ng wide variety of options ng pagkain to get all the nutrients that our body needs po without restricting ourselves. Ayan. So kung may katanungan naman ho ang ating mga nakikinig at mga manonood, saan ho nila kayo pwedeng makontak? Yes po. So for all your nutrition questions po, no, meron po tayong social media. Sa Facebook po, Macy Lopez R&D. Sa ating TikTok at Instagram naman po, Macy the Dietitian. Ayan. Okay. Maraming salamat, Miss Macy. Pasensya na. At maraming salamat ulit sa pagpapaunlak sa amin, no? At medyo maiksi lang talaga ang oras natin para pag-usapan. Pero iimbitahin ulit namin kayo para sa iba pang mga, of course, pag-uusapan. Basta anything related to nutrition dahil kayo naman ho talaga expert dito. Thank you. Miss Macy. Thank you po. At magbabalik ho ulit tayo pagkaraan lang ng maiksing paalala para pag-usapan pa naman ulit ito namang super flu. Pero this time pag-uusapan natin yung sakit na mismo para mas maintindihan natin kung ano ba itong influenza. Makakapanayam ho natin si Dr. Desi Roman. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Galing mo, Dok! At nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Galing Mo, Doc. Kasama niyo pa rin po ako, Dr. Ruby Roses, para pa rin po pag-usapan itong super flu na medyo tumataas ang kaso. Pero although ayon sa DOH, bagamat tumataas at kumakalat, hindi naman daw ito kasing bagsik ng COVID-19. So mabuting, maganda-ganda kahit papanong news yon. Okay, makakapanin po natin si Dr. Arthur Desi Roman para po pag-usapan itong super flu. Good morning, Doc. Hello, magandang umaga, Dr. B. Ayan, Doc. Okay, maraming salamat ulit sa pagpapaunlak, no? Napag-usapan ho natin itong super flu. Ano ba itong super flu? Ba't siya tinawag na super flu? Is it a variant of influenza o ano ho ba? Yes, no? Tayo mga Pilipino, nahilig na tayo sa pagkakabit ng term na super. No? Pero ano ba ang ibig sabihin pag kinabit natin yung term na super sa flu? Parang hindi magandang combination yan, no? So sinabi natin na super flu kasi flu pa rin naman siya. In fact, ang tawag sa kanya, di ba, AH3N2. Nga lang, kaya nadagdag yung word na super kasi it seems na mas transmissible siya, mas mabilis siya ang makahawa compared dun sa usual flu. And may mga dahilan kung bakit gano'n. Sa usual na H3N2 natin na influenza. So may mga 7 to 9 na mutation siya. Eh kapag may mga mutation ng isang virus, yung immune system na nakilala na yung previous na AH3N2, medyo hindi niya kilala yung mas bago sa kanya. So yung probability na mas maging transmissible siya sa ibang mga tao, mas mataas. Okay. Pero kahit na sinasabi natin na influenza na super flu siya, ang magandang balita kasi, sabi nga ng DOH, hindi mukhang mas nakakamatay siya compared dun sa ibang strains ng influenza in the past. Ayun, okay. Kasi nga, natawa naman ako dun sa sinabi niyong mahilig tayong maglagay ng word na super. Okay. Now, Doc, ano ba yung... So, ang sanhi nito, of course, is a virus. Your regular virus influenza virus, which is nag-mutate na klase nga lang. Ay, may mutated version. Okay. Now, paano to nakukuha? Kaya yung sakit na to? Is it the same way you get your usual influenza? Tama. So, ang paraan para makuha yung influenza sa medical terms, ang tawag namin dyan, respiratory droplet transmission. So, ibig sabihin,
Yung virus mismo, pwede siyang dumikit dun sa mga laway, sipon, di ba kapag bumabay ang isang tao, kapag umuubo ang isang tao, maaaring kumapit yung virus dun sa mga secretions na yon sa laway at sipon. At kapag yung isang pasyente comes in contact with those secretions, pwede siyang mahawak. So pwede niyang ma-inhale din yon, pero pwede rin namang yung mga contaminated na secretions na yon dumapo sa mga surfaces, sa mga tabletops, di ba, sa mga bagay na kadalasang hinahawakan. So kung hindi tayo hand washing, hindi tayo nag-alcohol, pwede rin doon makuha yung mga influenza viruses sa paligid. Ayan, kaya napakahalaga talaga ng paghuhugas ng kamay. Now, Doc, ito sa... Natutunan na natin yan, Doc Ruby, di ba? Oo nga, sa COVID pa lang, natutunan na natin yan. Yeah. So kapag sinabi na usual precautions, dapat as a Filipino na natuto mula dun sa COVID-19, alam na natin kung ano yung i-alerto natin at ano yung mga dapat natin gawin. Dapat. Kung talagang tayo alam mo yun, minsan kasi may katigasan din ng ulo eh. Now, Doc, tungkol naman sa, di ba, sa mga sintomas niya, anong kapareho o pinagkaiba niya sa yung usual nating influenza? So sa influenza, kadalasan di ba nagsisimula yan sa lagnat, tapos nangihina, hindi makakain, sometimes yung mga buto, kasu-kasuan, sumasakit, headache, minsan merong mild na ubo at sipon. Very similar, halos katulad. Nga lang, ang napansin nila dito sa sa super flu, kung tawagin natin, parang mas matagal yung symptoms niya. So, yung kadalasang trangkaso or flu, di ba, Dr. B, inaabot lang tayo ng 3 araw. Yes. Mahaba na yung 5 araw, di ba? Yes. Nakakabalik na tayo sa trabaho, halos wala ng symptoms. Pero napansin nila sa experience nila sa ibang bansa na mas mahaba siya. Yung ibang mga pasyente, yung mga symptoms inaabot hanggang 10 araw. Oh. Meron ho bang mga gastric manifestations din siya or wala naman? Hindi ganun kadalas, pero meron. Meron pa rin yan. May mga pasyente na nahihilo, nasusuka. Yung iba, may kaunting nagkakaroon ng pagtatae, pero hindi siya ganun ka-prominent. Mas prominent pa rin siyempre yung lagnat, yung muscle pains, and joint pains. Okay, speaking of sa sakit na to, meron bang edad or mga tao na mas prone mahawa o mas mataas ang chance na magkaroon nito? Palagi yan, Dr. B, pag sinabi natin na influenza, ang mahalaga, ang kinakatakutan natin at gusto natin protektahan yung mga vulnerable population. At pag nag-usapan natin ang flu, yun yung mga matatanda, yung mga senior citizen, yung mga sobrang bata, yung mga buntis, at yung mga immunocompromised, yung may mga sakit na nagpapababa ng immune system, yung mga may HIV, yung mga may existing na uncontrolled comorbidities, yung mga may kidney problem na uncontrolled, diabetes na uncontrolled yung blood sugar nila, yung mga may cancer na nagki-chemotherapy. So sila pa rin yung mga vulnerable population pag flu yung pinag-uusapan natin. Alam natin yan. Kahit, hindi ko alam, Dr. B, noong 2009, na med school ka pa ba noon, Dr. B, di ba, nauso yung swine flu kung tawagin natin. Pero eventually, naging H1N1 na sila. So mula noon, natutunan talaga natin na ang mga vulnerable population talaga ay ang mga buntis, mga bata, mga senior citizen at may mga comorbidities. Dito sa AH3N2, ang super flu, sila pa rin yung dapat natin protektahan. Ngayon parang pati FMD parang tumataas ang kaso Meron akong mga alam na mga mga bata na medyo nagkakaroon din. So, Opo, medyo marami talaga, lalo na kapag panahon ng taglamig. Alam ko, hindi naman tag-ulan dito, di ba, Dr. B? Kasi dito sa Pilipinas, ang peak talaga ng influenza ay pag nagsimula na yung tag-ulan, di ba? July, August, September, October. Yan yung peak ng influenza natin. Sa mga bansa, yung mga malalamig na regions, sa US, Canada, nagko-correspond yung peak ng mga influenza cases nila sa di ba, during the winter season, sa mga malalamig. Oo. Pero may mga viruses din na nare-report ngayon sa mga kasama ko during our meeting, yung mga human metapneumovirus na nag-exist na naman dito sa paligid natin. Hindi naman yan mga bagong virus. Na occasionally, tataas talaga yan together with, mga malalamig na panahon. Pagkasama na rin siguro dyan yung mga HFMD, lalo na kung, alam mo na, mga bata. Uso-uso yan sa mga bata.
Oo, kasi syempre yung mga bata, hawak dito, hawak doon, hawak sa mukha, hawak sa Oo, bibig. subo dito, subo doon. yes. Oo, pag naglalaro sa kalsada. Now, Totoo naman. Doc, syempre, ang usual sasabihin, ay nilalagnat ako, giniginaw ako, pero hindi naman talaga nila malalaman kung ano yung cause nun. So, meron bang, kung sakaling tinamaan ng isang pasyente ng let's say, itong influenza, is there a way para matest at malaman kung totoong ito ba ay super flu o hindi? Yeah. So, ang hirap din talaga, Doc Ruby, kasi ang daming mga sakit na pag nagsisimula siya, yung unang 2 araw, lagnat lang talaga. Lagnat, headache, masakit yung mga katawan, yung mga nakakatakot natin dyan. Nandiyan pa rin naman yung COVID. Dengue. Dengue can be had throughout the entire year. Dati kasi, di ba, ang dengue, napapansin na natin during the rainy season. Pero ngayon, buong taon, pwede ka na magka-dengue. Leptospirosis, nandun din. Sometimes may mga simptomas na madalas. Halimbawa, yung pagkakaroon ng ubo, sipon, bahing ng bahing, throat pain, kasi isipin natin baka influenza. Pero kung halimbawa, ang simptomas ng isang pasyente ay severe, malalang headache, malalang mga joint pains, tapos kung minsan merong bleeding, may rashes, dengue ang isipin natin dyan, di ba? O kapag naninilaw yung pasyente, tapos may history na baha o na-expose sa tubig kanal, sa mga daga, isipin natin leptospirosis. Pero mahirap talaga, lalo na yung first 2 days, it is best to consult a doctor at ang doktor maaari niyang mag-request ng mga specific na test para malaman kung ano ba talaga. May mga test para sa leptospirosis. Oo. May mga test para sa influenza. Yung test sa influenza, very similar siya dun sa testing for COVID-19. Na natin yung swab test. So ngayon, may mga available na rapid test, mga swab test na pwede nang i-test agad kung COVID or flu A or flu B ba siya. Tapos ngayon din sa mga ospital, may mga rapid test din para malaman kung dengue pa siya. Kapag dengue, ang ginagamit naman natin na specimen ay blood test. Sa ibang bansa, parang meron silang mga test kit na you can buy, nandun na yung COVID, nandun yung influenza and stuff, I don't know kung meron na rin dito sa atin. Parang over the counter na lang sa kanila Oo, wala pang masyadong ganyan. I am not really sure. Alam ko, di ba, nagkaroon ng mga approved na ganyan sa COVID-19 na nabibili sa labas. But as far as I know, I may be mistaken, pero for COVID, for flu tsaka for dengue, parang wala pang yung mga self-administered test that have been approved. So it is really best to consult a physician. doctor pa rin. Siyempre, para mas maganda na rin yung mabigyan ng tamang payo at yung tamang gamutan. Okay, magbabalok po ulit tayo. Sige. Okay, Doc. Sige, sorry. You were saying? Hindi, sabihin ko lang, syempre, hindi naman pagkatapos ng testing, kailangan alam mo rin yung susunod mong gagawin. Yes, of course. So baka mamaya, kabahan ka, nag-positive ka, hindi mo naman pala alam yung susunod mong gagawin. So mahalaga na pag nagkonsulta ka sa doktor, merong payo kasi nakasunod yun. Oo, of course, kailangan natin isang ekspertong katulad ni Dr. Arthur para tayo matingnan kung ang sakit natin ito ang super flu o ibang klase ng mga viral or bacterial infection. Magbabalik po ulit tayo pagkaraan lang ng maiksing paalala. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang
sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa The Rach Online. Ang galing mo, Dok! At nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Galing Mo, Doc. Kasama po natin pa rin si Dr. Arthur Desi Roman. Doc, tuloy natin ang ating usapan tungkol dito sa superflu. Now, kung sakali naman magkaroon na ng, alam mo ba, nagkaroon ng superflu ang isang tao, ano kayang dapat namang gawin ng isang pasyente? Oo. Mahalaga, Dr. Ruby, halimbawa, bilang individual, bilang mga Pilipino, pag nakita natin na tayo ay umuubo na, bumabahing-bahing na, kung pwede sana, medyo layo muna tayo sa mga kasama natin sa bahay. Let's try to isolate ourselves, lalo din sa mga vulnerable population na pinag-usapan natin kanina. No? So kung pwedeng mag-mask tayo, isuot na natin yung mga mask tapos mag-alcohol tayo para kung tayo ay pumapasok, baka kailangang sabihan muna natin yung ating team leader, yung ating mga boss, na hindi muna tayo makakapasok kasi nga ayaw nating manghawa at gusto natin magtayo. Rest is very important. No? Yung pa-improve, i-improve yung ating immune system at magpahinga, kumain ng tama. Yan ay mahalaga. Katulad ng discussion nyo kanina, Dr. Kasi nga, alam natin na na ang influenza virus, meron namang antivirus dyan, no? Pero kasi, mahalaga kapag virus ang pinag-uusapan natin, mahalaga ang immune system natin because yan talaga yung primarily na gagamot sa atin. Hindi yung kahit ano pang antiviral. No? Pangalawa, halimbawa, meron na tayong mga warning signs. Hindi na makakain. 2 araw na hindi ka na makakain. Every time na kumakain ka, isinusuka mo. O kaya nahihirapan ka na huminga. Yung iba sa atin, bumili nung alam mo yung pulse oximeter, Dr. B, dati sa COVID-19, di ba? Yes. Halimbawa, nakita natin na ang oxygen natin ay bumababa. Of course, medyo malala na yun kapag ganyan. Kailangan kumonsulto na tayo agad. Sumangguni na tayo agad sa doktor. Halimbawa, ang ulo natin, sobrang sakit na. It's the worst headache that we've had. Kaya nagsusuka na tayo. Then we really have to consult our doctors already. Or kung halimbawa, kabilang tayo dun sa vulnerable population na pinag-uusapan natin kanina. Ang problema kasi, Dr. B, maaaring sa vulnerable population na yon ay first 2 days ay okay lang sila. Pero maaaring in the next subsequent days, mabilis yung progression ng sakit. So meron kasing antivirus na pwedeng ibigay dun sa vulnerable population na yon. At meron kasing timing. Sa vulnerable population na yon, mahalaga na kumonsulta agad sila kasi maigi na masimulan agad yung antivirus kung sila ay eligible sa antivirus. Ayun. So talagang kailangan, lalo na kung you belong to the vulnerable population, na magpatingin sa isang eksperto kasi nga, kumbaga merong golden period lang na effective or mas epektibo nga ang itong binibigay na antiviral agent. Okay. Now may katanungan dito si Romel, yung tungkol sa suob. Nakakatulong po ba ang suob sa superflu o kapag may mga simptomas na? Okay, so naiintindihan ko yung concern na yan, Dr. Bino, kasi nung lumaki tayo sa ganyang sa ganyang practice, di ba? Yes. Kasi yung mga steam inhalation, maaari talagang pakiramdam natin nakakatulong. Sa totoo lang, wala pong pag-aaral. Okay, walang pag-aaral para suportahan yung
suportahan yung practice na yan, Dr. P. Nga lang naiintindihan ko na sometimes nagiginawahan talaga. Symptom relief kasi yan di ba? Halimbawa, nahirapan ka huminga, magsusuob ka, makaka-inhale ka ng medyo maligam-gam na tubig, matutulungan naman talaga parang lumuluwag yung pag-ibig. Siguro ang masasabi ko na lang kung gagawin natin yan ng maingat pa. Oo. So, halimbawa, may mga pasyente na rin kasi na nagsusuob at nag-burn. Yes. Nagkakaroon sila napapaso, di ba? Kasi napakainit ng napakainit na steam yan. Halimbawa, kumukulong tubig, di ba, Dr. B? Mas mainit yung steam ng kumukulong tubig kaysa sa tubig na kumukulong mist. So, kailangan maging maingat tayo kung gagawin natin yun. So, dapat kahit papano. Actually, ang isang problema minsan yung mga, di ba yung naririnig mo sa kapitbahay na ito mas magandang gawin or nababasa mo minsan. May misinformation din, of course, especially in social media, that this is the best way to treat this problem or this disease. Minsan kasi, di ba, epektibo daw to, so gagawin. So, mas maigi talagang magtanong tayo doon sa eksperto. Magtanong tayo sa doktor. Okay, is there a way para maiwasan itong super flu ngayon? Of course, yung sinasabi ko nga, di ba, natuto tayo sa COVID-19, yung mga prevention measures, yung mask, alam ko na social distancing, physical distancing, hindi na yan sikat ngayon. Pero makakatulong pa rin. Of course. Personal hygiene, makakatulong pa rin yan. Pero isa sa hindi pa natin napag-uusapan ngayon ay yung pagbabakuna. Diba? Oops, narinig naman natin yung salitang bakuna. Alam ko, trigger word yan sa karamihan ng mga Pilipino. Pero bilang doktor po, gusto kong umapilo sa inyo na ang influenza vaccine ay tried and tested po yan. At it's a safe strategy para makaiwas po tayo sa pagkakaroon ng flu. Alam niyo, marami po tayong mga sakit right now na sana wala na sila dito kung nagpapabakuna lang po tayo. Ayan, okay. Kasama po dyan ang flu. Naintindihan natin, Dr. Biha, ang flu, hindi talaga completely may eradicate yan. Ang hirap patanggal ang flu. Pero kaya tayo nagpapabakuna kasi gusto natin na yung mga pasyente ay hindi magkaroon ng malalang complication ng flu. Ayun. Na for flu vaccine, pwede niyo po bang i-discuss kung how often at or tuwing kailan siya pwedeng ibigay at kung sakali man saan siya pwedeng makuha? Maka-avail. Okay. Yung flu vaccine po, taon-taon dapat nakakatanggap tayo ng flu vaccine. So every year, nagre-release yung mga manufacturers ng flu vaccine na nagtataglay ng mga strains ng influenza na malamang yun yung primary circulating strain dun sa kasalukuyang taon natin. So dapat every year talaga nakakatanggap tayo. Kadalasan dito sa Pilipinas, nagiging available po yung flu vaccine magsimula last week ng February. Pero kadalasan mga Marso na yan. Very late na yung April. Yes. Oo. So, as soon as maging available po sa atin ang influenza vaccine for that year, kailangan makatanggap na tayo ng bakuna. Kasi may mga, Dr. B, may mga pasyente na nakatanggap ng influenza vaccine noong 2025 ng September or October. Ang kadalasang iniisip nila, maghihintay ako ng 1 taon kasi sabi ni Doc, every year yan. So maghihintay ako ng 12 months bago ko matanggap yung flu vaccine ngayong taon na to, ngayong 2026. Pero hindi po ganoon, Dr. B. So as soon as maging available ang influenza vaccine sa kasalukuyang taon for 2026, dapat matanggap na natin. Ngayon, naalala ko yung tanong natin, Dr. B, is, ano ba tayo makaka-access ng flu vaccine, di ba? Siyempre, ang flu vaccine, very accessible yan sa mga doktor. Sa mga private physicians, very accessible yan. It can be given by pediatricians, by adult doctors. Sometimes, some of the pharmacies, diba? Yung mga private pharmacies, nag-o-offer na rin yan. Pero alam ko po, karamihan ng mga hospital ngayon, mga government hospitals, kasama po sa procurement nila yung annual na influenza vaccine. Okay? So, mag-abang-abang lang po tayo sa pinakamalapit na health center tsaka sa pinakamalapit na hospital sa atin na government. Karamihan po sa mga yan ay magpo-provide po ng libre na influenza vaccine. Hindi na rin naman po siya ganun kamahal kahit sabihin natin na private siya. Alam po na sa mga Pilipino na, even yung mga minimum wage workers, Dr. B, kahit na sabihin mo na mura yan, ang hirap pa rin talaga. Diba? Ang hirap isingit sa budget ng influenza. Pero siguro, unti-unti, pwede nating magtabi tayo ng a few pesos para, kung hindi man natin siya makuha sa
sa government facilities, makapag-ipon tayo para sa bakuna sa influenza kasi it's an investment sa health natin, Dr. D. Kung meron tayong influenza, magkaroon man tayo ng influenza, malamang sa hindi tayo mau-hospital. Hindi tayo magkakaroon ng pulmonya, malalang pulmonya, hindi tayo papasok sa ICU kapag nagkaroon tayo ng influenza, lalo na din sa vulnerable population. Ayan, kasi yung isa sa komplikasyon talaga usually na pwedeng ma-encounter mo with patients na nagkakaroon ng trangkaso is nag-pneumonia. Tama, Doc? Tama. Ayun. Okay, now meron ho ba kayong mga huling paalala sa ating mga manonood at mga nakikinig? Ako, sa akin, Dr. Dave, binabalik ko lang yung karanasan natin sa COVID-19 kasi kailangan matuto tayo din. Oo nga. Diba, hindi pwedeng ilang taon tayong nagdusa sa COVID-19 para lang, eto na naman, meron tayong panibagong super flu, nakalimutan natin. So gusto ko lang po ipaalala na kung paano natin pinaprotektahan yung sarili natin sa COVID-19. Yung ang paggamit ng mask, yung etiquette, hand hygiene, physical isolation kung kailangan, at early consultation sa mga doktor natin. At kung available na yung bakuna, magpabakuna tayo. Yan yung pinaka-best na paraan para makaiwas tayo sa influenza kahit na super flu pa yan. Okay. Tamang yun. Napakagandang advice yan from Dr. Arthur. Doc, kung sakali may katanungan ating mga, of course, mga nanonood at nakikinig at gustong kumonsulta, saan ho nila kayo pwedeng puntahan? Ako po ay nasa Manila Doctors Hospital at saka kahit saan po sa social media. I-type nyo lang po Arthur Deserang nalalabas po yung mukha ko. Okay, maraming salamat, Doc, sa pagpapaunlak. Alam ko napaka-iksi ng oras para pag-usapan itong super flu because sa virus alone, pag-usapan talagang, kumbaga, in ng mas detalye at mas mahabang time ang kakailanganin natin. Okay. Anyway, thank you so much again sa pagpapaunlak sa amin na makapanayam namin kayo at mabuhay kayo. It's a Sunday, so happy Sunday sa inyo. Okay. At dito po nagtatapos ang ating programa, Ang Galing Mo, Doc. Kasama niyo po pa rin po ako, Dr. Ruby Roses, at naway patuloy niyo po rin kaming subaybayan. Pero bago po kami magpaalam, para po dun sa mga nanalo sa aming Ang Galing Mo, Doc on-air promo winners, Orlan Molet Dobelan, Jared Chris Nicolas, James Ryan Paloma at Jason Abulencia. Again, congratulations ho kena Savina Louis Fernandez, Orlan Molet Dobelan, Jared Chris Nicolas, James Ryan Paloma, and Jason Abulencia. Nanalo ho kayo ng 500 in GCash. Hintayin lang ho ang mensahe ng DZRH kung paano nyo po makiklaim ang inyong premyo. At again, dito po nagtatapos ang ating programa. Naway may natutunan po kayo dito sa Super Flu at mag-ingat po tayong lahat para maiwasan itong sakit na ito. Maraming salamat po at happy Sunday, everyone. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.